Sa panahon natin ngayon, sobrang libre lang ang maging tanga. Kaya nga maraming hindi pumipili sa utaka dahil boring. Walang challenge kapag parating mong pinipili ang tama. Hindi naging exciting ang buhay kapag hindi mo nagawang magpakatanga lalo na kapag nagmahal ka. Tulad ko, tulad nila, tulad naming mga marurupuok sa pag-ibig. Kaya alam ko na marami ang makaka-relate sa aking kwento. Isang babaeng pinipiling magpakatanga, makaramdam lang ng pagmamahal. Mga idol, patiga pakitago nyo na lang ako sa pangalang Eliza. Hindi ko na kailangan magpakilala pa sa inyo dahil mukhang nag-gets nyo kung anong klaseng tao ako. Walang iba, kundi tanga sa pag-ibig. Sis, aalis ka ba mamaya? Mamaya. Oo, may pupuntahan ako. Bakit? Ay sayang. Sasama sana ako kina Hendrik mamaya eh. Manonood daw sila ng sine. Eh di sumama ka pa rin sa kanila. Wala namang problema eh. Ayos lang kahit walang tao dito sa bahay. Oo. Mukhang maaga rin naman ako makakauwi mamaya. Kaya ayos lang yan. Lock mo lang yung pinto kapag alis ka na. Sino ba yung kachat mo at halos mapako yung mga mata mo dyan sa phone? Si Warley. Warley? Yung nakilala mo dun sa party ng katrabaho mo? Oo. Bigla niya kasi akong inad sa Facebook eh. Tapos inaccept ko naman. Eh di ayun, magka-chat na kami. Patingin nga. Patingin ng profile pic. Teka, wait lang. Ayan, ito. Gwapo niya, no? Gwapo nga. Pero, delikado yung pagiging gwapo. Bakit? Ramdam kong babaero eh. Uy, grabe naman siya. Ang judger mo sa part na yan. Seryoso. Nakakatakot yung kagwapuhan niya. Sigurado ka ba na walang girlfriend o asawa yan? Baka naman panay ang kilig mo dyan tapos malaman-laman mo sa huli, meron pala. Eh, sabi niya wala daw. Sabi niya. At naniwala ka naman. Ay, nako. Ewan ko sa'yo, tumigil ka na lang dyan. Kung gusto mong makagala mamaya, ha? Ito naman. Concern lang ako sa'yo, sis. Naalala mo dati? Pumasok ka rin sa ganyang sitwasyon. Yung kay Ryan, paalala ko lang. Past is past? Ano ka ba? Oo nga. Pero baka lang kasi, yung past is past mo, maging history repeats itself. Ipapasok ko talaga kita sa mental hospital kapag nagpakataka ka pa rin ng pangalawang pagkakataon. Alam ko naman yung ginagawa ko eh. Huwag ka mag-alala. Sana talaga. First love, first katangahan sa pag-ibig. Ganyan ang experience ko sa naging relasyon namin ay Raya noon. Ilang buwan ko siyang naging boyfriend noong malaman ko ang may girlfriend na pala siya. Pero alam nyo ang ginawa ko? Siyempre, tinuloy ko. Tanga ko ay. Kahit alam ko may girlfriend na siyang iba, mas nauna sa aking binaliwala ko. Kaya ang ending, ayaw na. Naranasan ko maging number 2. Kaya naiintindihan ko ang kapatid kong si Alexa kung bakit nagdadalawang isip siya kay Warley. Bakit naman kasi ma-history repeat itself ako? Sa pangalawang pagkakataon, hinayaan kong magpasako pa ako sa pag-ibigit. Kahit ilang buwan pa kaming magkakilala noon ni Warley, sinagot ko na din siya. Bakit ko pa papahirapan ng sarili ko kung mahal ko na yung tao, di ba? Salamat, nakabalik na rin. Tuyo na yung lalamunan ko. Sorry ha. Ang dami kasing nakapila kaya natagalan ako eh. Eto na, itong pinabibili mo. Ay,
Salamat. Grabe, nakainom din. Uy, ayos ka lang? Uy, may dumi ba ako sa mukha? Makatitig ka naman kasi. Bakit? Bawal bang tumitig sa isang magandang babae? Uy, grabe. Yan ka na naman buo na naman yung araw mo sa pambobola mong yan. Totoo naman eh. Saka hindi ako nang bobola. Hindi pang bobola yun. Lahat ng mga sinasabi ko sa'yo, totoo yun. Ba yan? Oo na nga. Nagsasabi ka na ng totoo, sige na. Pero alam mo kung bakit ako nakatitig sa'yo? Ito na. Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Saan? Na dati, sa chat lang kita nakakausap. Asus! Pero tingnan mo naman ngayon, katabi na kita. Nakikita na kita. Sino ba naman ang hindi matutuwa dun, di ba? Alam mo, akala ko nga nun, wala kang balak na makipagkita sa akin eh. Akala ko kontento ka na sa mga video chat natin. Akala ko kasi talaga, wala ka ng balak eh, kaya hinihintay ko na lang na magsawa ka makipag-usap sa akin. Pwede ba naman yun? Siyempre hindi. Halos araw-araw nga akong nakatutok sa phone ko eh. Kada tunog, di nga magkanta o gagay. Kukunin ko kaagad. Talaga? Dahil sa gusto kitang palaging kausap, gumagawa ako ng paraan. Bakit parang ikaw naman ang natahimik ngayon? Naisip ko lang yung asawa mo. Napapansin ba niya na parati kang may kausap? Hindi. Kasi kapag tinatawagan naman kita, bago ako umuwi ng bahay, o di kaya kapag nasa labas ako, o di kaya, palagi kong sinasabi na katrabaho ko, o kaya kaibigan. Hindi ba niya tinitingnan yung phone mo? Hindi naman. Hindi naman katulad yun ng ibang asawa na masyadong pakialamera. Saka palaging nakalagay sa bulsa ko to, kaya ayun, hindi niya pinapansin. Okay. Huwag ka nang malungkot. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi ko na siya mahal. Di ba? Hindi na namin mahal ang isa't isa. Nagsasama na lang kami para sa mga anak namin. Naniniwala ka naman sa akin, di ba? Oo naman. Kasi kung nagsisinungaling ka sa akin, dapat sa una pa lang. Hindi mo na binanggit na may asawa at anak ka na pala. Di ba? Ibig sabihin kasi nun, may bala ka talagang lokohin ako. Pero ang ginawa mo, nagsabi ka ng totoo. Kasi gusto kong maramdaman mo na kahit ganito ang sitwasyon ko, gusto pa rin kita makasama. Gusto kong magtiwala ka sa akin dahil nung nakilala kita, ngayon lang ako naging totoo sa sarili ko. Talaga? Oo. Pinipilit ko ang sarili ko na mahal ko pa ang asawa ko na siya pa rin ang gusto kong makita araw-araw. Pero ilang taon na ako nagkukunwari. Mismong sarili ko na nga lang lulukohin ko pa, di ba? Alam kong mahirap pero gusto kong pagkatiwalaan mo ako. Kasi kung niloloko lang kita, kung hindi ako seryoso ngayon, hindi na sana ako makikipagkita sa'yo. Sa bagay. Kaya patutunayan ko sa'yo na itong pagmamahal ko sa'yo, ito ang pinakatotoo sa buhay ko. Oo, tama kayo ng narinig. May asawa na si Warly at yon ang unang confession niya sa aking. At sa pangalawang pagkakataon, pumayag ako maging number 2, alang-alang sa pag-ibig. Alam ko marami na ngayon ang nagagalit sa akin pero wala marupok ang puso ko pagdating kay Warly. Kaya't alam ko na malabong maging aking siya ng buong-buong. Gabi-gabi pa rin ako nagdadasile na sa dulo ng lahat ng ito ay kami pa rin ang magkakatuluyana. Ano na bang susuotin ko? Sis, bagay ba tong damit na to sa akin? Mukha ba akong sexy dito? Ganun. Ano lang kaya? Ayoko nito. Masyado mainit. Hoy! Ay, tsaka pala.
Ano ba yun? Anong kailangan mo? Di ba may inuutos sa'yo si mama? Ano kaya? Ito na nga. Nagawa ko na po kanina pa. Ano bang ginagawa mo at saan ka na naman gagala? May date kami ni Warly ngayon eh. Ano? Sabi ko magkikita kami ni Warly. Ay, sus! History repeats itself nga. Mali, ano ka ba? Dahil nung una pa lang, nagsabi na ng totoo si Warly sa akin. Unlike Ryan, nalaman ko na lang bigla kaya magkaiba yun. Paano naging magkaiba yun? Pareho lang yun. Parehong gabitan yun. Ha? Grabe ka naman! Hindi ako magsusorry dahil sinadya ko masaktan ka. Para ma-realize mo na mali na naman Uy, na naman siya. yung ginagawa mo, te. Sis, nagigets ko naman kasi yung punto mo eh. Pero kasi nga... Kasi mahal mo. Ay, Diyos ko naman. Aanhin mo yung pagmamahal kung alam mong hindi rin naman magtatagal. Nag-iisip na siyang makipaghiwalay sa asawa niya, okay? At ngayon, papayag kang ikaw ang maging dahilan para mawalan ng tatay ang anak niya. Kung bakit lalaki ang bata na hindi buo ang pamilya niya. Tama ba? Grabe ka namang mangonsensya! Yun yung totoo, di ba? Makakasira ka ng pamilya, huy, maawa ka naman. Mahal ko siya eh. Wow. Pero mali nga kasi. Hindi mo ba naiintindihan yun? Oo na, sige na, mali na. Pero wala na akong pakialam kung mali yun. Masaya ako eh. Mahal niya ako, mahal ko siya. Ang mali lang, may asawa siya. At hindi ko nakasalanan kung may pagkukulang yung asawa niya para mabaling sa akin yung pagmamahal niya. Seryoso ka? Seryoso? Totoo? At kailan ka naging makasarili, ha? Kailan? Sis, wala na akong pakialam kung may masasaktan sa ginagawa namin ni Warly. Ang importante naman dun, masaya kami. Aminin ko na hindi rin ako sigurado kung hanggang kailan magiging ganito kami. Pero wala akong paki. Mahal namin yung isa't isa, okay? Tapos, ang usapan. Kapag nga nagmahal ka, nagiging makasarili ka, nagiging bulag dahil wala kang ibang nakikita kundi kayong nalawalang, nagiging bingi ka dahil ang tanging naririnig mo lang ay ang sinasabi ng puso mo. At syempre, nagiging tanga ka dahil hindi mo kayang pakinggan ang utak mo na sinasabi ng mali ang lahat ng iyon. Sabi nga nila, masarap gawin ang mali, lalong-lalo na pagdating sa pag-ibig. Mga idol, na natili ang relasyon namin dalawa ni Warly, kahit parating patago ang pagkikita namin, ayos lang, challenging pangay. Parang nagkaroon ng thrill ang buhay ko. Dahil doon, mas lalo ko siyang minahal. Mas lalo ang minahal. Dahil pakiramdam ko, pilit siyang tumatawid sa nakakatakot at mahabang tulay. Makasama lamang ako pagdating sa dulo. Ay, ang kulit! Ano ba yung, sino may chat ng chat sa'yo? Na pa yan ah. Wala. Anong wala? Kita mo nga oh. Sino ba talaga yan ha? Umamin ka nga, sino yan? Si Liam. Ano? Sinong Liam? Yung kaibigan ni Alexa, pinakilala niya sa akin. Kung kanino ka na pala nakikipagkilala ngayon. Hindi, ano ka ba? Wala lang talaga yon, promise. Ito kasing si Alexa eh. Ang kulit. Saka alam nung Liam na may boyfriend na ako. Alam naman pala eh. Bakit panay pa rin ang chat sa'yo? Ewan ko nga eh. Hindi ko na nga sinasagot eh. Matagal ko na tong sinabihan na tigilan na ako. Ayaw namang tumigil. Akin na yung cellphone mo. At ako magsasabi sa kanya. Akin na. Wag na. At bakit huwag na? Kasi ayaw mo. Kasi gusto mong kausap siya. Yun bang ibig sabihin nun? Alam ko kasi yung gagawin mo eh. Mumurahin mo, babantaan mo, kung ano-anong sasabihin mo. Ayoko ng gulo, Warly. Dapat lang yun sa kanya. Ayaw tumigil eh. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan kong makipaglandian ka sa ibang lalaki, ganon? Hindi nga ako nakikipaglandian eh. Ba't mo ba pinipilit yun? Oh, talaga? Hindi? Ano yan? Kung hindi ka nakikipaglandian, akin na yung cellphone mo. At ako makikipag-uusap para tigilan ka na.
Ayan. Bahala ka sa gusto mo. Di ko bang ngayon na may gana magalit, ha? Bakit ba? Sinong hindi magagalit? Kung ano-anong pinagsasabi mo dyan, hindi nga ako lumalandi. Ayan. Ayan. Tingnan mo. Basahin mo para malaman mo na pinapatigil ko na nga siya sa pakikipag-chat sa akin. Kung ayaw mo kasi, gagawa ka ng paraan. Hindi mo papansinin, ibablock mo. Ganon yun. Hindi yung ganyan, sinasagot mo pa. Hindi ka nakakontento sa akin? Ako pa yung hindi makontento? Sino ba sa atin yung ginagawa kong kabit? At sino sa atin ang hindi makontento sa asawa at patuloy na nagloloko? Kung ako hindi makontento, ayos lang. Kasi wala akong asawa. Boyfriend lang. Ikaw, dalawa kami sa buhay mo. At hanggang ngayon, hindi ka makapili ng isa. Warly, ano ginagawa mo dito? Gabi na. Pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang. Okay, Salamat. huwag na lang tayong maingay dahil tulog na yung mga tao dito. Hindi naman kita pinuntahan para makipag-away. Gusto ko humingi ng sorry sa inasal ko kanina. Nagselos lang talaga ako. Bakit pa kasi ayaw mong maniwala na hindi ko naman talaga ine-entertain yung Liam na yun? Ba't mo ba iniisip na niloloko kita? Nagselos lang naman talaga ako kasi natatakot ako na baka maagaw ka sa akin. At ayoko namang mangyari yun. Hindi naman mangyayari yun eh. Mahal kita, Warly. Kung madali lang para sa akin na palitan ka, bakit hanggang ngayon nandito pa ako? Bakit nagagawa kong magtiis kahit na palihim yung relasyon natin? Pasensya ka na talaga. Hayaan mo na. Sorry din sa mga sinabi ko. Nasaktan ako eh. Nasaktan ako sa mga narinig ko. Pero wala lang talaga yun. Warly, mahal na mahal kita. Walang magbabago doon. Kahit buong mundo pa yung tumutol sa atin, kahit milyong beses pang may magsabi sa akin na malito, hindi ako makikinig. Ikaw lang yung papakinggan ko kasi ikaw lang naman yung importante sa akin eh. Yan ang parati mong tatandaan. Si marupokong marupok, di ba? Parasi ba? Yun asa ng daan para makawala ako sa mundo na kasama si Warly. Pero pinili ko pa rin manatili doon kasama siya. Halos 1 taon ding tumakbo ang relasyon namin ni Warly. Akala ko, kakayanin na namin ang lahat ng pagsubok sa pagsasama namin. Pero nagkamali ako. Dahil isang araw, bigla na lang ahong iniwan ni Warly. Sinabi niyang mas pinipili daw niya ang pamilya niya kesa sa akin. Isang katotohanan na mahirap tanggapin. Hay, sabi ko na nga ba, iba ang hapunan mo eh. Luha. O ano? Buong linggo ka na lang bang magbumukmuk dyan at iiyak ng iiyak? Hindi mo ako naiintindihan eh. Iniwan na nga ako ni Warly. Deserve. Tama lang naman yon. Kasi kahit anong gawin nyo, hindi pwedeng maging kayo. Sis naman, may asawa yung tao, paalala ko lang. Maawa ka naman dun sa babae at mas lalong maawa ka sa sarili mo. Alam ko naman yun eh. Alam ko yun. Alam mo nga. Pero nagtatanga-tangahan ka lang. Kahit anong gawin mong ngawa dyan, hindi ka pipiliin ni Warly. May pamilya yun. May anak. Kaya wala ka talagang laban. Pwede ba, Alexa? Tumigil ka na nga. Hindi ka naman nakakatulong eh. Alam mo nang mamatay-matay na ako dito, ganyan pa yung pinagsasabi mo? Yun naman talaga ang tama eh.
Ang babaeng katulad mo, kailangan inuuntog ang ulo sa pader para matauhan. Alam mo kung bakit? Kasi sinanay mo ang sarili mong maging kabit. Mahal ko si Warlie. Tinanggap ko kahit pangalawa lang ako. Tiniis ko yung kakaunting panahon na binibigay niya sa akin. Alam kong kahit sobrang mahal namin yung isa't isa, malaki yung tsansa na hindi ako yung piliin niya. Alex, sa lahat naman yung ginawa ko para sa kanya eh. Pero bakit iniwan niya pa rin ako? Ay, kasi nga, bawal. Mali. Hindi pwede. Imposible. Very wrong. Ano pa bang gusto mong sabihin ko para matauhan ka? Hintayin ko siya. Alam ko babalikan niya ako. Ah, my God. Tanga. As in tanga. Wala na ako ibang masasabi sa'yo kundi ang tanga, 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 tanga. Wala akong pakialam sa maririnig ko sa'yo ah. Basta hihintayin ko siya kahit anong mangyari. Kasi babalikan niya ako, sigurado ako doon. Babalikan niya ako. Buti naman pinuntahan mo ko. Akala ko hindi na talaga kita makikita eh. Hindi ako mapakali. Panay ang isip ko kung kumusta ka na. Ano nangyayari sa'yo pagkatapos ng ginawa ko? Ayaw mo na ba talaga? Hindi mo na ba ako mahal? Kasi kung mahal mo pa ako, magtitiis naman ako eh. Kahit kunting oras lang ang ibigay mo, okay lang yun. Balikan mo lang ako kasi hindi ko talaga kaya. Sorry kung nasasaktan kita. Pero maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasadya yun. Akala ko, kaya kong makipaghiwalay sa'yo. Akala ko yun ang tamang gawin pero hindi ko rin kaya eh. Totoo ba yan sinasabi mo? Kaya ako nagpunta dito dahil gusto kong ayusin natin to. Gusto ko makipagbalikan. Gusto mo maging tayo ulit? Oo, yun ay kung gusto mo pa. Kung hindi ka pa napapagod sa akin. Alam mong imposibleng mangyari yun, di ba? Mahal kita, alam mo yun. Kahit anong mangyari, hindi ako mapapagod sa'yo. Magtitiis ako hanggat kaya ko pa. Ikaw lang ang kailangan ko. Mahal na mahal kita. Pwede ko bang sabihin, lava conquers all. Kasi pakiramdam ko, iyon ang love story namin Warlie. Kami yung dalawang nagtagpo sa maling pagkakataon. Pero kahit ganoon, umaasa ko na magiging success ang love story namin na pagkatapos ng lahat, kami pa rin ang nakatadhana sa isa-isa. Aray ko naman, sis. Ayusin mo naman yung paglilinis ng kuko. Baka naman pwedeng dahan-dahan. Gusto ko pang makalakad eh. Para ano? Para pwede ka na naman makipagkita sa Warlie na yon. Ay nako, hindi. Lulumpuhin na kita ngayon. Agad-agad. Aray, ano ba? Isang sugat na lang talaga, babalian na kita ng kamay. So, at least hindi mo na makikita yung boyfriend mong hilaw. Excuse me, pupuntahan niya ako dito sa bahay. Hindi ka pupuntahan nun. Alam mo kung sino pupuntahan niya? Asawa niya, ang anak niya, at ikaw? Kakalimutan ka na nun dahil kahit anong gawin mo, kabit ka lang naman sa buhay niya. Aray ko naman. Umreno ka naman, wala ka talagang preno eh. Iyon naman talaga ang totoo. Hindi ko kasi maintindihan na noong iniwan ka niya, hindi ka pa nag-move on. Kaya ayan, nang nakipagbalikan siya sa'yo, walang kakurap-kurap. Umayag ka agad. Alam mo, kung gugustuhin mo lang,
pwede kang umalis sa sitwasyon na yan. Eh ayoko ang umalis sa sitwasyon na to eh. At gusto mong habang buhay kang magiging kabit. Nice one, good job. Ay, bahala ka dyan. Alis na ako. Eh, saan ka na naman pupunta? Huwag mong sabing makikipagkita ka talaga sa kanya. Hindi. Basta, may kikitain ako. Yung asawa, no? Seryoso ba? Yung asawa nga niya? Bahala ka dyan. Alis na ako. Bye. Teka, isama mo ko. Hoy, ba't ka sasama? Eh, rest back lang kapag nilalampaso ka niya sa sahig. O, akala ko ba ayaw mo sa ginagawa ko? Bakit nare-rest back ka? Tangik, siya ang tutulungan ko para mas lalo ka pang ilang paso sa sahig para matauhan ka. Tara, aayusan kita yung itsurang mayabang nakabit. Alam mo, nakakapikon ka na. Charot lang, halika na, magbisa tayo. Kilala mo ba yung mukha niya? Oo, nakita ko na siya sa picture eh. Ay, nasaan na kaya siya? Ayun. Ako po sa loob. Saan? Ayun o, yung nasa may bintana. Ay, te. Oh. Maganda yung misis. Oh, grabe ko. Talo ka na. Huwag ka nang lumabanti, tara na. Halika Ewan na. ko sa'yo. Pagpasok sa loob, dun ka sa kabilang table umupo ah. Ay, naku. Sige. Ellen? Eliza? Oo, ako nga. Good. Eliza! Pwede bang hinay-hinay ka lang? Di ba nakakaupo yung tao, sasampalin mo agad? At bakit naman ako maging hinay-hinay kung nasa harapan ko na ang kabit ng asawa ko? Hoy, ikaw ha? Ikaw na babae ka? Alam mo ba kung gaano ka kalandi sa ginawa mong pangangabit sa lalaking may asawa? Kahit ano pang sabihin mo, ako ang mahal ni Warlie. Hindi ka lang pala malandi, no? Tanga ka rin. Ubod ka ng tanga. Malande, tanga, kabit, haliparot, sabihin mo na lahat. Pero hindi mo mababago na ako ang nagpapasaya kay Warlie. At teka lang ha, sa tingin mo ako lang ang may kasalanan dito? Anong sinasabi mo ngayon? May kasalanan ako? Oo! Ako nga tong legal na asawa eh. Ako ang pinakasalan. Ako ang may karapatan. Eh kung inaalagaan mo sana ng mabuti ang asawa mo, hindi naman niya maghahanap ng iba. Pero sorry ka na lang kung sa akin niya nahanap yung mga pagkukulang mo. Ang alin? Ang kakatihan? Alam mo bang awang-awa ako sa'yo? Kasi para kang pulubi dyan na nanglilimos ng pagmamahal. Hindi ako nang lilimos. Dahil kusang binigay sa akin ni Warlie yun. At hindi ko na problema kung sinayang mo yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi ko sinayang yun. Ano naman kasi ang laban ko sa mga malalanding katulad mo? Hindi ko nakasalanan kung hindi ka na niya kayang tiisin. Sana lang makatulog ka sa ginawa mong pagsira sa pamilya ko. At sana rin makonsensya ka. Dahil lalaki ang anak kong hindi buo ang pamilya. Alam mo, dapat sa mga katulad mo, hindi na ipinanganak. Nang dahil sa inyo, kaya ang daming nasisirang pamilya ngayon. Si Warlie naman ang dapat magdesisyon na hindi ka na mahalin. Hindi ako. Pero ikaw yung dahilan. Pinaghirapan ko yung pamilya ko. Ako lang yung dapat na mahal niya. Pero dumating yung isang salot na katulad mo sa buhay namin. Nang agaw ng hindi naman sa'yo. Daig mo pa yung magnanakaw sa ginawa mo. Magnanakaw! Magdanakaw? Para akong binhusan ng malamig na tubig sa narinig ko, oong apala. Hindi kong apala pagmamay-ari si Warlie. Hindi pala siya sa akayon. Kaya tama nga si Ellen. Isa akong magdanakaw. Nakakatawa lang dahil yung mismo asawa na ang nakapagparealay sa akin na sobrang mali ng ginawa ko. Na masyado na akong nabubulag sa pagmamahal ko kay Warlie. At sinaginagawa ko yon, unti-unti ko nang sinisira ang pagkatao at dignidad ko bilang babae. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Warlie,
Hindi ko alam kung paano ko itatama ang lahat, paano ko siya iiwasan, paano ko sasabihin na tama na, paano ko siya kakalimutan. Hanggang ngayon kasi mga idol, kabit pa rin ako. Parang nasanay na ako sa ganyong buhay, kaya hindi ko alam kung paano ako makakalis sa ganyong mundo. Kaya sana ay matulungan ninyo ako, kahit simpleng paayo lang sana, pakiusap. Maraming salamat, nagmamahal, Alisa. Mga kaibigan, bago tayo magtapos ngayong gabi, gusto ko munang kausapin kayo, hindi bilang narrator, kundi bilang isang taong katulad nyo na minsan ding napagod, nasaktan, nagmahal, nagkamali, at patuloy pa ring lumalaban sa buhay. Sa dami ng kwentong naririnig natin dito gabi-gabi, hindi ba't may mga sandaling parang may kapareho sa atin? May mga tagpong biglang tumatama, mga salitang hindi natin inasahang mapapakinggan, pero yun pala ang matagal na nating iniiwasang maramdaman. Kung ngayong gabi ay may parte ng kwento na parang ikaw o parang taong kilala mo o parang sakit na tinago mo, hayaan mong sabihin ko ito, hindi ka nag-iisa kahit gaano kabigat, kahit gaano nakakapagod. Alam kong may mga gabi na sa ngiti mo, nakatago ang lungkot na hindi mo masabi kahit kanino. May mga umagang gigising ka na parang paulit-ulit ang laban at may mga hapon na iisipin mo kung bakit kailangan pang masaktan ang mga taong marunong magmahal. Pero kaibigan, ang kwentong narinig natin ngayong gabi, tulad ng lahat ng kwento rito, ay hindi lang tungkol sa pagkakamali, tukso, o paghihigante. Hindi lang ito tungkol sa taong nanakit o sa taong iniwan. Ang kwento natin ngayong gabi at sa bawat gabing nandito ka ay tungkol sa katotohanang tayong lahat ay may kanya-kanyang sugat na kahit hindi natin ipinapakita ay may silbi, may aral, may dahilan. May mga lihim na hindi nasabi, may mga pangako na hindi tinupad, may mga pagmamahal na hindi nasuklian, at may mga taong sumuko bago pa natin maintindihan kung bakit nila ginawa, pero hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Dahil sa bawat dulo ng kwento, may isang taong natuto, may isang pusong nagbago, at may isang buhay na umusad kahit sugatan. At kung ikaw man ay napagod, o nasaktan, o naligaw, o nahulog sa maling tao, o nagmahal ng hindi dapat, hindi ka masamang tao dahil doon. Isa ka lang sa milyon-milyong taong naghahanap ng pagmamahal sa mundong madalas manakit at kung minsan, hindi kailangan ng hustisya o paliwanag, kailangan lang ng katahimikan para makapagpahinga ang puso. Kaya kung hindi man maganda ang araw mo ngayon o mabigat ang linggong dumaan o may iniiyakan kang hindi alam ng kahit sino, gusto kong malaman mo na may bukas na darating na mas magaan, mas maliwanag, at mas naaayon para sa iyo at kahit hindi mo paramdam ngayon, darating yon. Dahil lahat ng sugat, may panahon ng paghilom. Lahat ng mali, may araw ng pagtutuwid. At lahat ng pusong nabasag, may paraan para mabuo muli. Mga kaibigan, salamat sa pakikinig, sa pagbabahagi ng oras, at sa pagpayag na samahan ko kayo sa mga kwentong minsan mas masakit pa sa totoong buhay. Bawat gabing nandito ka, huwag mong kalimutang may natututunan ka rin. At baka, sa susunod na episode, hindi lang kwento ng iba ang pakinggan mo, kundi kwento mo rin o ang sagot sa tanong na matagal mo nang hindi masabi kahit sa sarili mo. Magpahinga ka na, mag-ingat ka. At sana, sa gitna ng lahat ng sakit at gulo, huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Hanggang sa susunod na gabi, dito lang tayo muli magkikita
sa mga kwento ng pag-ibig, pag-asa, at ng tunay na buhay. Una sa lahat, isa muna magandang hapon sa inyo mga idol. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rose Marie. Isa akong silent listener ng inyong programa. Pero heto at handa na akong ibahagi ang kwento ko dahil kailangan ko ang tulong ninyo. Mga idol, dalawa lang kaming magkapatid ng Atya, ng Crystal. Retired na teacher ang Mama Jocelyn namin habang may sariling hardware si Papa Ramona. Hindi kami lumaki sa isang marangyang buhay kaya noong kinakailangan may mamili sa aming magkapatid kung sino ang magpapatuloy sa pag-aaral, ay walang pag-atubiling si Ate Cristal ang pinili. Mas matalino at masipag daw kasi ito kaysa sa akin. Kahit gustuhin kumang umapila, wala rin akong nagawa sa huli. Simula nang huminto ako sa kolehiyo at pumunta si Ate Cristal sa New Zealand para magtrabaho ay ako na ang nag-aalaga sa mga magulang namin. Ako ang kubikilo sa bahay, naglilinis, nagluluto, naglalaba, namamalengke at naging ganon ang takbo ng pangaraw-araw ko. Ang galing mo naman, Janet. Isipin mo natapos mo yung degree mo tapos ngayon magma-master house ka pa. Mas mabuti na rin kasi yon para nagdagalaman na rin. Nakakainggit ka naman. Batchmate tayo nung high school pero ito ka na ngayon, no? Naaabot mo na yung mga pangarap mo. Hindi katulad ko, 3-year college lang ang tinapos. Bakit na nga pala kasi tumigil? Noong huling beses na nakakawentuhan kita, Dinslister ka pa, ano na? Anong nangyari? Masta? Sabihin na lang natin, wala. O ibang choice noon kundi tumigil na lang. Pero sayang pa rin yun niya. Edita na ngayon, graduate ka na rin. Ay, o nga pala. Saan ka pala nagtatrabaho? Wala. Nasa bahay lang ako tapos tagabantay ng shop namin. Yun lang. Alalaga? Bakit hindi ka naghanap ng trabaho? Mas kailangan kasi ako ng pamilya. Si ate naman yung bahala pagdating sa mga pinansyal namin, pangangailangan. Tapos ako yung nag-asikasukin na mama at papa. Pwede mo namang gawin yon habang nagkatrabaho ka. Paano naman yung magiging kinabukasan mo? Tumawag sa akin, Rosemary. Siguraduhin na gawin mo yon. Paano ko makakahanap na mapapangasawa mo? Asawa agad? Ang bata-bata ko paano? Darating din ako dyan. Pero sa ngayon ay ako munang isipin yan. Paano ko darating sa ganoong sitwasyon kung ganyan ka ngayon? Kailangan ikaw ay magkaroon upang may isang tao na nais na gusto mo, maghanap ka ng trabaho para makahanap ka na pwedeng maging boyfriend. Pero yung lalaki may maayos na buhay na ha? Hindi yung hanggang ngayon ay palaasa pa rin sa magulang. Alam mo, bahala na. Pero masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Anigorta kanina. May pamilya pa rin akong inuwian. Bilang naman ang mahalaga sa akin ni. Agad kailangan nila ako. Nandito lang ako. Paano naman yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ewan ko. Bahala na rin siguro. Ibig mong sabihin habang buhay mo nang pagiling ko rin ang pamilya mo. Kailangan ni. Wala akong ibang magagawa. At kung meron man, hindi pa rin po pwede. Ay nako, tama na nga ang dramahan. Kuntuhan mo na lang ako ng mga nangyayari pa sa buhay mo. Pareho pa tayong matutuwa. Rosemary, kumain naman siya ang tungputing blouse ko. Pag-agawa ang bupabato ng paraan, gusto ko yung magmuhang bago pa rin ha. Yung mong walang bakas ng mansya. Kumain ka. Ako na bahala dyan. Ibababad ko lang yan sa Pride detergent, puting dila, acid na balat. Siguraduhin mo ha. Paborito ko pa naman to. Oo ate. Aya, lalabhan ko kagad mamaya. Ate Cristel, maganda pa sa New Zealand? Oo, maganda. Bakit may bala ka rin bang pumunta doon? Maraming. Paso, alam mo naman yung sitwasyon ko rito, di ba? Hindi ko pwede yung iwan sina mama at papa. Oo, saka hindi ka rin naman bagay pumunta doon.
Ang mga tinatanggap lang doon ay yung may mga mayutak, wala ka naman ganan, di ba? Kaya nga hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral at katulong ka lang rito sa bahay kasi wala naman talagang trabaho ng tatanggap sa'yo, dito man o sa ibang bansa. Kaya wag ka nang umasa, saka hindi rin naman kita tutulungan, makalap ko sa'yo. Ay, wag mo kakalimutan yung photos ko sa'yo ha. Sige ate. Noon pa lang ay hindi na talaga kami malapit. Sa isa-isa ni Ate Cristel, madalas niya kung tarayan at pagsalitaan ng mga kung anong masasakit. Hindi ako makapalag dahil kapag nag-away kaming dalawa, otomatikong sa kanya agad papanig si Papa. Alam ko at tanggap ko naman iyon. Pero syempre, minsan, hindi ko maiwasang masaktan at maghinanakit. Umawi si Ate Cristel sa Pilipinas kasama ang boyfriend niyang si Andres. Sa lahat ng naging boyfriend niya, ito ang pinakagusto ko. Marunong makisama at masayahin. At kahit hindi maganda ang relasyon naming magkapatid, ay hindi naging hadlang iyon para maging malapit kami ni Andres sa isa-isa. Ang galing mo naman, Janet. Isipin mo, natapos mo yung degree mo tapos ngayon, magma-masterals ka pa. Mas mabuti na rin kasi yun para dagdag kaalaman na rin. Nakakaingit ka naman. Batchmate tayo nung high school pero eto ka na ngayon, no? Naaabot mo na yung mga pangarap mo. Hindi ka tulad ko, third year college lang ang tinapos. Bakit ka nga pala kasi tumigil? Nung huling beses na nakakwentuhan kita, dinslister ka pa nun ah. Anong nangyari? Basta, sabihin na lang natin na wala akong ibang choice nun kundi tumigil na lang. Pero sayang pa rin yun eh. Eh di sana ngayon, graduate ka na rin. Ay, oo nga pala, saan ka pala nagtatrabaho? Wala, nasa bahay lang ako tapos tagabantay ng shop namin. Yun lang. Talaga? Eh, bakit hindi ka naghanap ng trabaho? Mas kailangan kasi ako ng pamilya. Si ate naman yung bahala pagdating sa mga pinansyal naming pangangailangan. Tapos ako yung nag-aasikaso kina mama at papa. Pwede mo namang gawin yun habang nagtatrabaho ka. Paano naman yung magiging kinabukasan mo? Ay nako Rosemary, sa itsura mong yan, paano ka makakahanap ng mapapangasawa mo? Asawa agad? Ang bata-bata ko paano? Darating din ako dyan pero sa ngayon, ayoko munang isipin yan. Paano ka darating sa ganong sitwasyon kung ganyan ka na ngayon? Kailangan palagi ka maganda para may magkagusto naman sa'yo. Maghanap ka ng trabaho para makahanap ka ng pwede maging boyfriend. Pero yung lalaking may maayos na buhay na ha, hindi yung hanggang ngayon palaasa pa rin sa magulang. Alam mo, bahala na. Pero masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Ang importante naman, may pamilya pa rin akong inuuwian. Yun lang naman ang mahalaga sa akin eh. Hanggat kailangan nila ako, palagi lang akong nandito. Paano naman yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Ewan ko. Bahala na rin siguro. Ibig mong sabihin, habang buhay mong paglilingkuran ng pamilya mo. Kailangan eh. Wala akong ibang magagawa at kung meron man, hindi pa rin pwede. Ay nako, tama na nga ang dramahan. Kwentuhan mo na lang ako ng mga nangyayari pa sa buhay mo. Pareho pa tayong matutuwa. Rosemary, Ate? naman siya itong puting blouse ko. Magagawan mo pa ba ito ng paraan? Gusto ko yung magmukhang bago pa rin ha, yung walang bakas ng mansya. Oo ate. Ako na bahala dyan. Ibababad ko lang yan sa Pride detergent. Di lang puti, isla puti. Siguraduhin mo ha, paborito ko pa naman to. Oo ate.
Ilagay mo na lang dyan sa may silya. Lalaban ko kagad mamaya. Ate Cristel, maganda ba sa New Zealand? Oo, maganda. Bakit? May bala ka rin bang pumunta doon? Sana. Kaso, alam mo naman yung sitwasyon ko rito, di ba? Hindi ko pwedeng iwan sina mama at papa. Oo nga. Tsaka hindi ka rin naman bagay pumunta doon eh. Ang mga tinatanggap lang doon ay yung may mga may utak. Wala ka namang ganun, di ba? Kaya nga hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral at katulong ka lang rito sa bahay kasi wala naman talagang trabahong tatanggap sa'yo. Dito man o sa ibang bansa. Kaya huwag ka nang umasa. Tsaka hindi na naman kita tutulungan eh. Pakailam ko sa'yo. Ay, huwag mong kakalimutan yung utos ko sa'yo ha. Sige ate. Noon pa lang ay hindi na talaga kami malapit sa isa-isa ni Ate Chris.